Kung may sapat lang daw na pondo, kakayanin ng mga Pilipinong dalubhasa na magsagawa ng sariling pag-aaral sa Benham Rice, ayon sa grupong Oceana na kasama sa mga nagturo noong nakaraang taon. Kasunod yan ng suhestyong makipagtulungan ng Pilipinas sa ibang bansa para mapag-aralan ang mga likas na yaman ng Benham Rice na bahagi ng extended continental shelf ng ating bansa. 2 beses nang tinanggihan ng Pilipinas ang China sa hiling nitong magsagawa ng pananaliksik sa Benham Rice. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, sa gitna ng usapin sa Benham Rice, panahon na raw para tayo ang gumawa ng ating sariling pagtuklas at pananaliksik. Ayon sa grupo na nauna nang nakasama sa expedition sa Benham Rice noong nakaraang taon, ay taliwas sa mga suhestyong makisosyo tayo sa ibang bansa na mayroong teknolohiya sa sapat daw ng pagpopondo, kaya naman daw natin itong gawin mag-isa. Sa pagdinig sa Senado kahapon, isiniwalat ni Atty. Jay Batumbakal ng UP Institute of Maritime Affairs ang pagbibitaw ng China sa ilang sample na nakuha nito sa ilang lugar sa Western Pacific. Hindi lang malinaw kung galing ang sample sa mismong seabed ng Benham Rice. Whether this took place within the EEZ, we don't know because it's just the summary report basically. So hindi natin ma-pinpoint kung within our EEZ yun? No, not with that information. That is a report of the activity, Yes. but it can be anywhere. That should be something that our DFA then would ask specifically from the Chinese. Given that this information, there are samples taken, we want to know where. If we're taking samples of the seabed, then they reveal basically mineral content and natural gas caltrates, you could argue that it is already Taking exploration. So that's why, in a way, we need to really rethink how we deal with marine scientific research. Ang tinutukoy ni Batumbakal ang report na ito kung saan sinasabing kumuha di umano ng seabed sample ang research vessel na Xiangyang Hong 3 mula November 2016 hanggang January 2017 sa mga dinaanan nito kabilang ang Benham Rice. The vessel's voyage last November to January is billed by the Chinese press as having been a world record-setting voyage, taking samples of the seabed, conducting a benthic survey, and taken samples of the water. So that already gives you an idea of what it did. And I had asked our marine science people to assess this, if it's resource-related or pure science-related. Naging mungkahi ni Batumbakal sa pagdinig, dapat may Pilipino nang kasama sa pag-aaral sa natural resources ng ating mga katubigan ngayong kulang tayo sa teknolohiya. What we recommend is to enable or fund Philippine research exploration and resource assessment projects and programs by DOST, DNR, whether through BNB or NGB. We need to undertake a national marine biophysical and geological exploration program for this region. We can have our own scheduled research cruises, or we can open research opportunities for or with the private sector. Noong nakaraang taon, nagkaroon na ng sariling ekspedisyon ng Pilipinas sa Benham Rice, partikular sa Benham Bank. Kasama ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang grupong Oceana na nagpahiram ng gamit tulad ng remotely operated vehicle at underwater video system. Ayon sa grupo, hindi pa huli para muling magsagawa ng ekspedisyon ng Pilipinas. Katunayan, kayang araw natin itong gawin mag-isa. In terms of yung sa biological research, yun masasabi ko na we have pool of experts. Yung provide namin na technical equipment, ni-rent lang din namin yon. Pero mga Filipinos yung gumamit. Filipinos pa rin yung nagkumuha ng data, nag-analyze ng data. We can do it on our own kasi yun nga, meron tayong experts, kung meron tayong funding. Malaking bagay na raw ang binubuong Benham Rice Biodiversity Management Framework ng Biodiversity Management Bureau na tutugon sa logistic at security challenges ng pagsagawa ng expedition sa Benham Rice. Lalo't ayon sa Oceana, inabot ng 1.5 taon ang paghahanda para sa 10 araw na expedition sa Benham. We need to know what we have para alam natin kung paano siya i-manage. So, alam natin kung anong approach, anong strategy para ma-ensure natin na meron tayong isdang kakainin, meron tayong pagkukuhanan ng mga iba't ibang resources natin in the future.
At Jessica, sabi naman sa atin ng DFA no, na sa puntong ito ay wala pa namang anumang formal na usapan o negosasyon para sa anumang cooperation arrangements sa pagitan ng Pilipinas o ibang bansa hinggil sa Benham Rice. Samantala, sabi naman ng Oceana no, ay ikinakampanya nila sa ngayon na gawing no-take zone ang Benham Bank in particular. Ibig sabihin, walang pangingisdaw, anumang pagkuha ng korales ang pwedeng gawin dito. Jessica? Okay, Dano, ano ba ang tinitignan nilang malamang na mas mapapakinabangan sa Benham Rice? Gas o minerals? Ano ba yung potential na pinaka nakikita ng mga eksperto na pwedeng mamina dyan sa bahaging yan ng Pacific Ocean? Dano? Well, Jessica, bukod dun sa mga nabanggit, no, natural gas, mineral deposits, and I believe may mga nababanggit din na discovery or halimbawa mga pag-aaral na mayroong potential na manganese itong Benham Rice na malaki yung maitutulong sa ating bansa no in terms of our natural resources and our kumbaga self-sustainability. Ang sinasabi din ng Oceana, isa rin dun sa kanilang mga nadiskubre dahil yung Benham Bank o yung pinakamataas na bahagi nitong Benham Rice, nakita nila na merong 100% na coral cover. So, syempre, alam naman natin, or at least para dun sa mga hindi nakalam, if you have kumbaga kung mayaman ka sa corales, definitely malaki din yung iyong biodiversity. So yung isa din, bukod dun sa minerals and gas deposits, ay yung fisheries at yung wildlife na nandoon sa Benham Rice na malaki yung maitutulong sa atin in terms of food security pagdating sa mga pangingisda. So maraming potential itong Benham Rice na kaya nga raw kailangan sa ngayon ituloy-tuloy natin o gawin nating sustainable yung ating pag-explore doon para malaman natin kung ano ba talaga yung full potential nito at paano natin ito i-manage in the future, Jessica. Okay, kasi may mga nagbabanggit na baka ang kailangan ay joint exploration dahil walang sapat na resources ang Pilipinas. Pero itong grupong Oceana, outright sinasabi nila, kaya natin to explore on our own. Hindi natin kailangan pumasok into any joint exploration agreement with any other foreign country or organization. Tama ba yun, Dano? Tama, Jessica. Kinukwento nila sa atin yung kanilang expedition noong May 2016, if I'm not mistaken. Ang kasama nila na technical divers ay mga technical divers galing sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy. If we're not mistaken, ang barko ay sa BFAR dahil kasama rin yung BFAR dito sa joint exploration na ito at yung equipment, yung basically yung ROVs pati yung underwater video system, basically yung sinasabi nila kailangan ng special video system para mas matagal na makababad sa ilalim yung mga explorer at yung mga mag-aaral at pati na rin yung video documentation doon sa mismong Benham Bank. Pinahiram nila pero kahit din sila nirentahan din nila. So ang sinasabi nila, they managed to do the expedition without help from outside sources. All Filipino yung staff, all Filipino yung employees, all Filipino din yung nag-analyze at kumuha ng data. So, yung sinasabi nila ngayon, magandang araw yung ginagawa ngayon ng Biodiversity Management Bureau na bumuo ng framework na kung saan nakalatag doon yung logistics, pati yung security preparations para sa Benham Rice, kayang-kaya naman daw natin gawin. Basta meron lang daw na proper funding para dito, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.